Gumamit ako ng lubid para gawing asawa ang isang lalaki na multo. Sinasabi ko na malamig siya at nakakatakot. Kaya niloko ko siya na gusto ko ang mga lalaking may mataas na temperatura. Nang maglaon, siya ang naging hari ng mundo ng mga patay. Para parusahan ako. Tinanggal niya ang pangalan ko sa talaan ng buhay at kamatayan. Para hindi ako mamatay sa mundo ng mga buhay. Natatakot siya na baka mamatay ako at maging sagabal sa kanyang paningin sa impyerno. Hanggang sa 10 taon ang lumipas. Nalaman ng best friend kong si Lindsay Oman ang lihim ko. Nataglay ko ang walang hanggang buhay at malaking kayamanan. Nagdala siya ng isang master. Para planuhin akong patayin at itapon sa impyerno. Para agawin ang aking perpektong kapalaran. Sa rooftop ng mataas na gusali. Ako'y umiiyak ng buong puso. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng pera. Talagang natatakot akong mamatay. Dahil ang aking ex-husband na nasa impyerno. Ay nagbanta nang iniwan ko siya. Kapag nagkita tayo muli, tiyak na itatapon kita sa kawali ng mantika. Sa napakaraming sakit. Nakaluhod ako sa semento ng rooftop, na walang dignidad na sumasamba. Halos mabangga ko na ang ulo ko. Ngunit wala pa ring silbi. Walang awa nila akong itinulak mula sa ika-33 palapag. Dito sa ibaba, ang lugar kung saan ako bumagsak, ay isang bitag na inihanda nila ng maaga. Basta't mahulog ako at mamatay. Makakamit nila ang kanilang nais. Isang malakas na tunog ang sumabog sa aking tainga. Ang aking katawan ay bumagsak na puno ng sugat. Nang muling magkamalay ako, ako'y naging kaluluwa na. Nasa ilalim ng lupa. May 2 maliit na tagapag-alaga ng kaluluwa sa aking tabi. Hawak nila ang mga tanikala ng kaluluwa na kasing laki ng hinlalaki. Ang kabilang dulo ng kadena ay mahigpit na nakakabit sa aking leg. Napapalibutan ng makapal na fog. Narito ang pasukan ng pintuan ng impyerno. Nakikilala ko ito. Salamat sa aking dating asawa na walang awa. Noong gusto kong umalis sa kanya, dinala niya ako sa pasukan ng impyerno at tinakot ako. Bagamat sa oras na iyon, hindi niya talaga ako itinapon para magdusa. Pero ngayon, takot akong tuluyang mapawi dito. Nagsusumigaw ako, ayaw ko nang tumuloy pa. Sumisigaw ako. Ako ay isang inosenteng namatay. Wala akong ginawang masama. Tumingin sa akin habang nakikipag-alsa. Isa sa kanila ay may maliit na balbas at nakasimangot. Hinila ang panghampas na may tinik mula sa sinturon. At matinding hinampas ako. Ang matinding sakit ay agad na nagpahiga sa akin sa lupa. Sobrang sakit na hindi ko na maiyak. Kahit sino ka man. Kapag nahulog ka sa kamay namin, tapos ka na. Mas mabuti pang direktang bumaba sa impyerno. Gusto ko pa ring subukan ang aking kapalaran. Nagsalita ako nang nanginginig ang boses. Kilala ko si Haring Yama, si Mohan. Gusto ko siyang makita. Nagtinginan ang 2 tagapagsundo ng kamatayan. Pagkatapos, muling pinalo ang likod ko ng latigo. Sa pagkakataong ito, direktang nagkaroon ng bitak ang aking kaluluwa. Sobrang sakit na hindi na ako makapagsalita. Si maliit na balbas ay hinampas ako ng matindi. Karapat-dapat ka bang tawagin ang pangalan ng aming Ginoong Hades? Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para malaman ito. Maging maayos ka, para hindi ka na mas lalong magdusa. Wala na akong kakayahang lumaban. Hinahatak nila ako na parang patay na aso habang patuloy na naglalakad. Yung katabi, isang engkanto na palaging nanonood, mukhang natatakot. Nangungut siya. Hindi kaya totoo yung sinasabi nitong babae. Baka magkaproblema tayo kung gawin natin to. Ang maliit na engkanto na may balbas ay hindi seryoso. Bakit matatakot? Sabi na ng matandang engkanto. Hindi siya isang matuwid na tao. Walang nakasulat tungkol sa kanya sa talaan ng buhay at kamatayan. Marahil ay may ginawa siyang masama o may mga lihim na kakayahan. Normal lang na malaman ang pangalan ng Panginoon ng impyerno. Pagkarinig nito, ano pa ang hindi ko maiintindihan? Ang 2 tagapagpatupad ng batas na ito ay tiyak na nabribe ng matandang alagad na pinatawag ni Lindsay Oman. Nang makita ko ang mataas na pintuan ng impyerno, ang aking kaluluwa ay nakaramdam ng matinding takot. Hindi mapigilang manginig. Nagsimula ng mag-cast ng spell ang mga espiritu. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng impyerno. Biglang bumagsak ang puso ko sa kailaliman. Bigla, isang boses ang umabot mula sa malayo papalapit. Ito ang bagong dating. Dumaan na ba sa proseso ng paghatol? Si Hiwa Chang ito. Kilala niya ako. Agad na nagbago ng anyo ang munting opisyal na may bigote. Nagpakita siya ng mapagkunwaring ngiti. Ah, si Kuya Hei pala. Anong nagdala sa inyo rito ngayon? Halika, halika. Tikman mo itong sigarilyo na nakuha ko mula sa mundo ng mga buhay. Sapat na lakas. Si Hiwa Chang ay umungol ng malamig. Huwag mo akong dalhin sa ganyan. Nagtatanong ako sa'yo. Yung batang iyon ba ay dumaan na sa proseso ng paghatol? Dumaan na. Siyempre, dumaan na. Saan tayo kukuha ng lakas para hindi sumunod sa mga patakaran? Ang maliit na balbas na espiritu ay sumasang-ayon ng sunod-sunod. Kayo at si sisters ang araw-araw ay abala hanggang hindi na makalakad. Kapag may oras, magpahinga na agad. Halika. Isang sigarilyo. Si Black Ons ang tumanggap ng sigarilyo at sinindihan. Walang nagtanong pa. Napakalaki ng usok sa paligid. Hindi makilala ng itim na walang hanggan ang aking anyo. Natatakot akong makaligtaan ang tanging pagkakataong ito.
Ginamit ko ang lahat ng aking lakas at matinding kinagat ang kamay na humahawak sa aking bibig. Nasaktan ang anino at binitiwan ang kamay. Samantala, tumakbo ako patungo sa itim na walang hanggan. Ngunit tinadyakan ako ng isa pang anino at nahulog sa lupa. Ang paa ng anino ay matigas na nakatapak sa aking mukha. Pumasok ang pulbos ng lupa sa aking bibig. Hindi ko mailabas. Wala akong maiparinig na kahit anong sigaw ng tulong. Sa kabutihang palad, napansin pa rin ito ng itim na walang hanggan. Lumakad siya ng 2 hakbang papunta rito. Ano to? Nagkunot noo ang itim na walang hanggan. Agad nang umiti ang Yinkay. Walang anuman, walang anuman. Hindi talaga masunurin ang batang ito. Nandito na nga, pero nagpupumiglas pa. Ang mga napapadala rito, hindi mabubuting tao. Huwag mo nang tingnan. Baka madumihan pa ang iyong mga mata. Nang marinig iyon, hindi na lumapit si itim na tagapaghatid. Iniwan lang niya ang isang salita. Mag-ingat sa lahat ng bagay. Ang mga bagay na ito ay mga taong puno ng kasamaan noong sila'y nabubuhay. Walang kahit isa ang dapat makaligtas. Dalhin na natin sila agad. Nakita kong umalis si Heiwachang sa gitna ng ulap. Namatay na rin ang puso ko. Hihe! Ingat kayo sa pag-alis. Matapos ihandog ng Yinkay si Heiwachang. Mabilis na nakatingin sa akin ng masama. Halos masira mo ang magandang pagkakataon ko. Huwag mag-alala. Pagdating doon, ako mismo ang aayos sa iyo. Para akong basang tela, na walang awa na itinapon sa unang impyerno. Ang impyernong ito ay tinatawag na parusa ng mga karayom. Sa mga mata ay makikita ang napakaraming mga lutuan ng parusa. Sa bawat lutuan, walang eksepsyon, may nakatali na isang espiritu. Sila ay may napakaraming karayom na nakatusok sa kanilang katawan. Tulad ng isang hedgehog. Kilalang kilala ko si Mohan. Ganito niyo ako tinatrato. Alam niya na tiyak na hindi kayo palalampasin. Sumigaw ako ng ganito. Siyempre, ito ay higit na pahayag lamang. Pagpasok sa pintuang ito, ang 2 anino ay talagang hindi na natatakot sa akin. Sila'y nagtawanan. Bakit ka ganyan ka-imahinasyon? Marami ka bang napanood na mga soap opera? Ang aming Ginoong Pluto ay hindi mo kayang pangarapin. Ha ha ha. Kailangan mong magpakatatag. May 12 impyerno pang naghihintay sa'yo. Mag-enjoy tayo. Pagdating dito, kahit anong buto ng multo, kailangan ay lumambot para sa akin. Ang pamamaraan ng maliit na balbas ay labis na marahas. Ang kandado ng kaluluwa na kasing laki ng daliri ay mahigpit na nakalok sa aking lig. Sa kahit kaunting paglaban, ang mga simbolo sa kadena ay nag-aapoy at nagdudulot sa aking kaluluwa ng usok. Ang paligid ay madilim at walang liwanag. Ang hangin ay puno ng nakasusulasok na amoy ng dugo at sunog. Walang labis na usapan dito. Puno ng mga parusa ang aking mga mata. Sa bawat itim na haligi, may nakatali na isang kaluluwa na dumaranas ng matinding parusa. Ang mga sigaw ng pagdurusa ay nagsasama-sama, na para bang kayang pasukin ang isip ng tao. Sige na, ikaw. Biglang sinipa ng maliit na anino ang aking tuhod. Nadapa ako. Diretso akong lumuhod sa malamig na mesa ng parusa. Hindi pa ako nakakariyak. Ang mga bakal na singsing sa mesa, parang may buhay. Biglang kinandado ang aking mga kamay, paa at leg. Pinuwersa akong nakabuka, mahigpit na nakatali. Yung duwag na tagabantay sa tabi, medyo nag-aalangan pa. Nilunok niya ang laway at nagsabi, talaga bang diretso na sa dry needle? Ang kaluluwa niya ay hindi matatag. Kakaunti lang ang tinamo niyang latigo kanina. Kapag ito ay tinusok ng karayom, baka hindi pa umabot ng isang insenso, mawawala na ang kanyang kaluluwa. Kung sakaling may mag-imbestiga. Ano bang investigasyon? Ang maliit na may balbas ay may inis na mukha. Matinding pinutol niya ang kanyang sinasabi. Kumukuha ng pera ng tao para sa kapakanan ng iba. Yung matandang albularyo na hinanap ni Lin Xiaoman ay may ibinigay na napakagandang alay. Sapat na para sa atin na mag-enjoy sa ibaba ng ilang daang taon. At saka, wala nga siyang pangalan sa talaan ng buhay at kamatayan. Mas mabuti na mamatay siya ng tuluyan para makapag-ayos tayo. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Simulan na ang ritual. Naramdaman ko ang lamig sa puso ko. Parang nakasigaw na ang mga batang ito na ayaw nilang ako'y maging kahit isang multo. Biglang kumalabog ng malakas. Sa tuktok ng hukuman, may isang grupo ng malabong berdeng apoy ng multo ang sumiklab. Pagkatapos, yung apoy ng multo ay sumabog sa kalangitan. Naging 100,000 manipis na kawit na kumikislap ang madilim na liwanag. Mga bakal na karayom na kumikislap na may madilim na liwanag. Sa bawat dulo ng karayom, ay may nag-aalab na apoy na sumusunog sa kaluluwa. Isang malakas na sigaw mula sa maliit na balbas. Sush, sush, sush. Biglang umingay ang tunog ng paglipad. Ang unang alon ng daan-daang bakal na karayom ay bumuhos na parang malakas na ulan. Tumpak na tumama sa aking kaluluwa. Hindi ko mapigilan ang aking sigaw ng sakit. Ang ganitong sakit, hindi maihahambing sa pisikal na pinsala. Ang aking kaluluwa ay biglang naging madilim at walang liwanag. Ang mga gilid ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagiging malinaw. Ito ang mga palatandaan ng paglipad ng kaluluwa. Hindi pa ako patay. Umiti ng malamig ang maliit na balbas na anino. Matigas ang mga buto. Muli, ilang daang karayom ang tumusok. Sobrang sakit, nanginginig ang buong katawan ko. Nagsisimula ng maging malabo ang isip ko.
Kailangan ko bang talagang mamatay dito? Ang aking bilyong yaman, ang aking walang kamatayang kapalaran, lahat ay mapupunta sa salbaheng si Lin Xiaoman. Hindi, talagang ayaw kong tanggapin ito. Nabuhay ako sa mundong ito ng maraming taon. Anong mga bagyo at unos ang hindi ko naranasan? Bakit ako dapat malunod dito sa kanal na ito? Sa gitna ng ganitong sitwasyon ng buhay at kamatayan, biglang may naisip ako. Sandali, kapag wala akong ginagawa sa mundo, naaalala ko kung paano isinulat ang mga nobelang tungkol sa pag-akyat sa Diyos. Lahat ng bagay ay may espiritu. Kahit na ito ay espiritu ng Diyos, masamang espiritu o ang apoy ng mga multo sa ilalim ng lupa. Sa huli, hindi ba't lahat ito ay isang anyo ng enerhiya? Bigla akong kumagat sa aking pang-itaas na pangil. Pinilit kong lunukin ang sigaw ng sakit sa aking lalamunan. Pumikit ako. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Sinubukan kong damhin ang mga bakal na karayom na tumatarak sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Masakit. Masakit pa rin tagos sa puso. Pero nagsimula akong subukan gamit ang aking isip. Gabayan ang mga apoy ng multo sa dulo ng mga karayom. Sa ilalim ng aking puwersahang tatlo, talagang nagsimula itong dahan-dahang dumaloy sa aking kaluluwa. Ang parusang ito ng karayom ay naging isang espiritual na pagsasanay para sa akin. Habang ako'y nanginginig sa sakit, sabay kong pinapagana ang lakas na ito upang ayusin ang mga bitak na iniwan ng palo sa aking likod. Nagtataka ang dalawang anino sa labas. Hindi ito tama. Ang takot na anino ay tumuturo sa akin. Tremolo ang boses niya. Bakit hindi pa siya naglalaho? Nawawalan din ng ulirat ang aninong may maliit na bigote. Kinagat niya ang kanyang panga. Sinabi niya ng may galit, nakakabahala. Hindi ako naniniwala na hindi ko siya mapapatay. Buksan ang formula sa pinakamalakas. Sabay-sabay na tumama ang mga karayom. Lahat ng bakal na karayom ay sabay-sabay na sumabog. Parang isang malaking balahibo ng hedgehog na tumutok sa akin. Sa isip ko, nagmura ako. Ngunit sabay din akong nagbukas ng aking kaluluwa. Walang tinatanggihan. Sobrang sumisipsip. Nagmumukha akong labis na nagdurusa sa hukuman. Sumisigaw ako ng napakamiserable. Sobrang sakit. Mamamatay na ako. Pero sa totoo lang, nasa isip ko ay sumisigaw ng mabangis. Sipsipin mo ako ng todo. Itong libreng regalo ng espiritu. Hindi sipsipin ay hindi sipsipin. Habang ako ay nalulumbay sa isang tabi at nag-upgrade sa kakaibang estado, biglang bumagsak ang temperatura ng buong unang antas ng impyerno sa zero. Hindi iyon karaniwang lamig, kundi isang ganap na pakiramdam ng presyon na nagpapalamig sa kaluluwa. Ang mga sigaw ng mga kaluluwa sa paligid na dati napakalakas. Sa isang sandaling ito ay biglang huminto. Lahat ng mga espiritu ay tila naipit ang lalamunan. Nakatagilid sa hukuman na nanginginig. Ang dalawang tagapagbantay ay lalo pang bumagsak. Diretso akong lumuhod sa lupa. Tremble ako na parang butil ng bigas. Nahihirapan akong buksan ang aking mga mata. Nawala ang makapal na ulap. Sa hindi kalayuan, isang matangkad at tuwid na figura ang naglalakad sa madilim na daan. Dahan-dahang lumalapit. Nakasuot siya ng itim na damit na may mga disenyo ng dragon. Sa dulo ng damit, may ginto na tinahi sa likod. Ang mga bulaklak ay lumilitaw at nawawala kasabay ng kanyang mga hakbang. Ang mukha na iyon ay nananatiling perpekto na walang kahit isang kapintasan. Si Mohan. Kahit na wala akong katawan ngayon, ang puso ko ay patuloy na nararamdaman. Nang matinding tibok na biglang humigpit, binuka ko ang aking bibig. Pinipilit kong sumigaw ng buong lakas ng kanyang pangalan. Mo. Ngunit nagawa ko lamang na maglabas ng napakahinang tunog. Mabilis ang reaksyon ng maliit na balbas. Natakot siya ng labis, ngunit upang itago ang kanyang krimen sa suhol, nangahas siyang itapon sa akin ang isang papel. Mataas na antas. Tanda ng pagbabawal. Illusion. Agad na nawala ang aking boses. Sa paningin ni Mohan, ang kinalalagyan ko sa hukuman ay natatakpan ng makapal na itim na ulap. Mukha itong isang karaniwang mabigat na kriminal na pinaparusahan. Nagsusumikap akong makawala. Ang mga kadena ay umuugong habang ako'y nanginginig. Ngunit walang silbi. Tumigil si Mohan sa harap ng aking lutang. Bigla siyang huminto. Huminto siya. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras sa paligid. Dalawang anino ang matinding tumama sa lupa. Kahit ang paghinga ay hindi naglakas loob. Matindi kong tinitigan si Mohan. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo. Sa kanyang mga mata na malalim na parang malamig na balon. May lumitaw na labis na pagkabahala at pagdududa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay. At inilagay ito sa kanyang puso. Biglang tumibok ang puso ko. Knot ng puso. Ito ang knot ng puso na ginamit natin noong bata tayo na nakatali sa pulang sinulid. Siguradong nararamdaman niya ang sakit at kawalang pag-asa ko ngayon. Lumiko si Mohan. Ang malamig na tingin ay parang talim, na tumutusok sa kinalalagyan ko sa hukuman. Sa ulap na ito, ano to? Mababa at magaspang ang kanyang boses. May dalang hindi matatangging kapangyarihan. Sa simpleng pagsasalita, nanginig ang dalawang anino at nagdura ng itim na dugo. Sinubukan kong gamitin ang nakuhang apoy ng mga multo upang salpukin ang simbolo ng katahimikan. Sa isip ko'y sumisigaw.
Ako to. Tingnan mong mabuti. Siya yung dating asawa mo. Ang maliit na balbas na may takot na pilit na nilalabanan ang takot. Nangangatok ng parang minudmod. Nanginig na sumagot, "Magandang araw, Haring Hades." Isa itong napakasamang multo. Sobrang sama ng enerhiya ng galit. Nagdulot ng pagsabog ng formularyo. Kaya nga, nagsama-sama ang itim na ulap. Naging marumi ang inyong mga mata, Ginoo. Ako'y handang mamatay. Si Mohan ay bahagyang pumikit. Tila hindi siya naniniwala sa sinabi ng may balbas na anino. Ang pakiramdam ng pagkakabit mula sa kailaliman ng kaluluwa ay labis na nagpaligalig sa kanya. Mula nang burahin niya ang pangalan ko sa talaan ng buhay at kamatayan 10 taon na ang nakalipas. Hindi na siya nakaramdam ng ganitong panghihina ng puso. Lumakad siya ng mahaba ang mga binti. At diretsong naglakad patungo sa aking lutang. Isang hakbang. 2 hakbang. Umabot na sa lalamunan ang puso ko. Bilisan mo. Lumapit ka pa ng kaunti. Basta't maalis niya ang sumpang ilusyon na ito. Makikita na niya ako. Nasa ilalim na lang ng 3 hakbang mula sa lutuan ng parusa. Kaya nga nararamdaman ko na siya. Ang pamilyar na malamig na presensya niya. Biglang may narinig na mabilis na tunog mula sa malayo. Isang manghula na nakasuot ng itim na baluti ang nakaluhod. Mukhang nag-aalala. Ipinapaabot ko kay Haring Yuma. May kakaibang galaw ng sinaunang halimaw sa kailaliman ng 18 antas ng impyerno. May mga bitak ang selyo. Pakiusap, agad na kumilos kayo. Biglang huminto si Mohan. Huli niyang tiningnan ang itim na ulap kung saan ako naroroon. Mas lalo pang sumimangot ang kanyang noo. Ang babae na iyon ay maihawak na napakaraming kayamanan sa mundo. At may walang katapusang buhay. Hindi natin alam kung saan siya nag-enjoy. Paano siya mapapahamak dito? Bantayan ang masamang espiritu na ito. Kapag may nagkamali, kayo ang mananagot. Malupit na ibinagsak ni Mohan ang salitang ito. Susunod na segundo, isang inikot niya ang maluwag na manggas. Ang buong katawan niya ay naging isang itim na sinag ng liwanag. Mabilis na tumakbo patungo sa kailaliman ng impyerno. Agad na nawala ng walang bakas. Hindi. Sa isip ko, nagbigay ako ng isang desperadong sigaw. Kulang na lang ng kaunti. Kulang na lang ng kaunti. Nang umalis si Mohan, nawala ang nakakatakot na presyon sa isang iglap. Parang nabagsak na putik ang 2 anino na nakaupo sa lupa. Humihingal sila ng malakas. Natakot ako sa kamatayan. Ang anino na may maikling balbas ay pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Matinding nakatingin siya sa akin. Halos na akong napatay ng maliit na salbaheng ito. Si Ginoong Hades mismo ay nagpunta dito para mag-inspeksyon. Ang takot na anino ay dumating na parang naglalakad ng mabilis. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Mas mahaba ang gabi, mas maraming pangarap. Diretso na tayong lumipat ng lugar. Patayin na lang siya at tapos na. May isang sinag ng liwanag sa mata ng maliit na anino. Matinding liwanag. Tama ka. Masyadong mabagal ang pag-iniksyon. Nakapagpasok pa siya ng gulo. Hilahin siya sa pangalawang antas. Diretso sa mantika. Hindi ako naniniwala. Sabay-sabay na pasabugin ang kaluluwa at katawan. Kaya pa niyang tiisin. Brutal akong tinanggalan ng tanikala. Hinila akong muli sa lupa na parang patay na aso. Ngunit pagkatapos na nangyari kanina, nabawasan ang takot ko sa puso ko. Ipinapakita na naroon pa ang koneksyon ng ating mga puso. Basta't kaya ko pang lumaban. Basta't hindi ako mamamatay. May pagkakataon pa ako. Mula sa unang impyerno patungo sa pangalawa. Hindi ito kundi pagdaan sa isang itim na pintuan. Ngunit ang temperatura ay parang mula sa Antarctica na biglang lumipat sa bundok ng apoy. Pagkapasok ko pa lang, isang napakainit na alon na may amoy ng sunog. Ang sumalubong sa akin. Diretso akong pinapainit. Napuno ng mga bitak na kaluluwa. Nahihirapan akong itaas ang aking ulo. At sa aking paningin ay isang napakalaking tanso na banga na kasing laki ng isang larangan ng saucer. Sa ilalim ng banga ay nag-aapoy ang asul na apoy ng impyerno. Bubulbul. May malalaking bula sa ibabaw ng langis. Minsan, may mga malulungkot na sigaw na umaabot mula sa kawali. Iyan ay ang mga espiritu na pinaparusahan na pinapaso. Ang kanilang huling mga daing bago mawala ang kanilang kaluluwa. Maliit na masamang tao. Nakapasa ka sa pamamagitan ng karayom. Gusto kong makita. Kung kaya nitong ipagpag ang kaluluwa sa kawali. Paano ka pa makakahigop? Hinila ako ng maliit na balbas sa liig gamit ang tanikala ng kaluluwa. Bigla akong inangat sa ere. Ang nakakatakot na init ng mantika ay agad na bumalot sa akin. Ramdam kong natutunaw ang aking kaluluwa. Sa sandaling handa na silang bitawan ako at ihulog. Mahigpit kong hinawakan ang tanikala gamit ang 2 kamay. Nakasabit sa ere. Nagsimula ng mag-isip ng mabuti ang utak. Huwag na huwag mahulog. Kapag nahulog, talagang magiging piniritong gulong na ako. Tumingin ako pababa. Sa paligid ng malaking kawali ng mantika, nakatayo ang 15 malalaking tao. Na lahat ay pula ang balat. At may isang pangil na halimaw. Sila ay humihingal habang hinihila ang napakalaking blower. O nanginginig gamit ang pala na mas malaki pa sa pinto. Patuloy na nagdadagdag ng itim na kahoy sa apoy. Ang mga halimaw na ito ay pawis na pawis. Ang mga mata nila ay walang kislap. Ang mga galaw ay mekanikal.
Kitang-kita na sila ay mga pangkaraniwang manggagawa na nagbubuhat ng mabigat dito sa loob ng mahabang panahon. Mga manggagawang mababa ang antas na hindi masyadong matalino. At yung dalawang anino, nakatayo sila sa isang malamig na mataas na platform, na nakasandal ang isang binti, habang umiinom ng malamig na tubig mula sa yomi, at nanlilibak sa mga halimaw sa ibaba, na nagmumura, wala bang kumain. Ang apoy ay sobrang liit. Kung hindi umabot sa pamantayan ang temperatura ng langis ngayon, babawasan ng performance bonus ng boss si Young Master. Si Young Master ay mag-aalis ng balat ninyo. Isang sulyap ko. Ayun. Sa mundo ng mga buhay, ako ay may halaga na bilyonaryo. Isang babaeng sifi na may hawak na ilang daang tao. Makipaglaro sa akin ng workplace ilgi. Masyado pang bata ang mga ito. Humigop ako ng malalim na hangin. Lahat ng lakas ko, inatake ko ang grupo sa ibaba. Sumigaw ang halimaw. Mga kapatid, tigil na kayo. Bakit tayo dito ay nagtatrabaho ng parang 007? Pero sila ay umiinom ng malamig na tubig at nag-aircon doon. Ang 10 halimaw ay sabay-sabay na huminto sa kanilang ginagawa. Sa kanilang mata na parang walang buhay, may bahid ng malabong katangahan. Nakatingala at nakatitig ng walang malay sa akin na nasa kalagitnaan ng hangin. Si maliit na balbas na may baluktot na ilong ay nalilito rin. Itinuturo ako at galit na nagsisigaw. Ikaw ba ay baliw? Habang papalapit na ang kamatayan, nagsasalita ka pa rin ng walang kwenta. Agad mo siyang ihagis sa akin. Sandali lang. Sumigaw ako ng malakas at nagpatuloy sa pagngangalit. Matigas na nakatitig sa pinakamataas at pinakamalaking halimaw. Malaki. Tanong ko sa iyo, ilang oras kayo nagtatrabaho araw-araw? May rest day ba kayo? Mayroon bang 5 siguro at 1 pondo? 3 beses ang sahod sa overtime. Ang nangungunang halimaw ay kinuskos ang kanyang ulo na may espesyal na mga pangil. Sumagot siya ng may mabigat na boses. Kami, 1 araw, 12 oras. Ano ang tinatawag na double rest? Ano ang tinatawag na 5 siguro at 1 pondo? Sweldo. Ano iyon? Nang marinig ko to, bigla akong natuwa. Grabe. Ang mga batas sa paggawa dito sa impyerno ay talagang walang laman. Agad akong nagpalit ng ekspresyon na puno ng sakit at galit, na puno ng matinding damdamin. Mga kapatid, sobrang pinagsasamantalahan kayo ng mga ganitong masamang tagapangasiwa. Tingnan niyo sila. Habang nagtatrabaho kayo, nagpapahinga sila. Kapag kumikita, sila ang unang kumukuha. Katatapos lang nilang tumanggap ng malaking suhol mula sa mga matatandang tao sa mundo. Lahat ng pera sa kanilang bulsa napunta. May nakuha ba kayong kahit 1 sentimo? Nang lumabas ang salitang ito, nagbago ang tingin ng mga demonyo. Sa orihinal na walang kibo nilang mga mata, unti-unting nagliyab ang munting apoy ng galit. Kahit na sila'y tanga, hindi naman sila walang pakialam sa pagod. At tiyak na alam nila kung ano ang hindi patas. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Tumahimik ka. Nataranta si maliit na balbas. Maliwanag na hindi niya inasahan na maglalaro ako ng ganito bago ang parusa. May sinabi ba akong mali? Alamin niyo sa pag-search sa kanya. Mabilis ang aking pagsasalita. Sobrang dami ng sinasabi. Mga kapatid, sa mundo ng mga tao, kami mga manggagawa ay matagal nang tumayo. Kapag nakatagpo ng ganitong mga mapagsamantalang kapitalista, kailangan nating magwelga. Kailangan nating magprotesta. Bakit kayo lang ang gumagawa ng maruruming trabaho at mabibigat na gawain? Sila ang nakikinabang sa promosyon at dagdag sahod. Wasakin ang sira-sirang kawali na ito. Binasag ang ganitong kalaking problema. Hayaan silang magluto sa sarili nila. Sinira ang ganitong kalaking kawali. Biglang sumabog ang pinuno ng mga halimaw. Naglabas ng isang nakakagimbal na sigaw. Ang matagal na pagdaramdam at pagod. Sa sandaling ito ay tuluyan kong pinasiklab. Sabay-sabay na nagalit ang 15 halimaw. Sabay-sabay nilang itinapon ang mga blowers at pala sa kanilang mga kamay, na nagbigay ng nakabibinging mga sigaw. Nabaligtad. Ano ang gusto ninyong gawin, kayong mga mababang uri ng hayop? 2 tagapagbantay ang natakot at tumalon mula sa mataas na plataporma. At kinuha ang kanilang mga pang-uyam na sinturon upang subukang supilin. Ngunit ang 15 galit na higanteng halimaw ay hindi kayang pigilan ng 2 utusang ito. Ang malaking halimaw na namumuno ay isang sapantang. Itinaboy ang takot na anino palabas. Agad na, niyakap nito ang isang itim na haligi na kasing laki ng katawan. At naglabas ng isang napakalakas na sigaw, na matinding bumangga sa malaking tanso na kawali. Boom! Isang napakalakas na tunog na parang gumuho ang langit at lupa. Yung kawali ng impyerno na nandyan na nang hindi alam kung ilang taon. Bigla na lang naitulak at nahulog. 10 toneladang kumukulong mantika ay bumuhos na parang tsunami. Sa isang iglap, nilunod ang buong pangalawang antas ng impyerno. Ang madilim na dilaw na apoy ay mabilis na kumalat. Natakot ang 2 aswang at nagtakbuhan, na nagbigay ng sigaw na mas malakas pa sa mga multo. Naku! Malaki ang nangyari. Nakaangat ako sa ere. Tinitingnan ang nakasisilaw na eksena sa ibaba. Nagsimula na akong magpawis. Nang bumuhos ang mantika, kasama ng mga kadena na nakabitin sa akin, bumagsak din ang suporta. Nakatayo akong tuwid. Nahulog ako patungo sa dagat ng apoy sa ibaba.
Sa gitna ng napakadelikadong sitwasyon, pinilit kong igalaw ang aking katawan, at sa napakamapanganib na paraan bumagsak ako sa isang malaking nakataas na itim na bato. Bagaman hindi ako nahulog sa kawali ng langis, ilang patak ng mainit na langis ay tumalsik at tumama sa aking braso, na agad na nagdulot ng matinding sakit sa aking katawan, na nagdulot sa akin ng pagkabulag sa sakit. Halos mawala ng malay. Ang buong impyerno ng mantika ay tuluyang nahulog sa pagkakapinsala. Dalawang espiritu ang hinahabol at nagugulungan sa lupa. Ang eksena ay parang isang Hollywood na pelikulang tungkol sa katapusan ng mundo. Hindi ko pa natatapos huminga. Biglang bumagsak ang temperatura ng buong espasyo. Ang dating kumukulong mantika ay biglang naging mga piraso ng dilaw na yelo dahil sa isang napakalupit na malamig na hangin. Anong klaseng nilalang ito na naglakas loob magpasimuno ng kaguluhan dito sa impyerno? Isang malamig at may otoridad na boses ng babae ang biglang umalinggaw mula sa itaas. Tumingala ako. Dalawang anino, isa puti at isa itim, ang biglang lumitaw sa ere. Si Bai Wuchang at ang Hei Wuchang na nakita ko kanina sa pintuan. Isang puting damit na parang yebe ang suot niya. Ang kanyang mukha ay malamig at napakaganda. Tiningnan niya lang ng malamig. Ang mga halimaw na nagwawala ay naging mga yelo. Hindi makagalaw. Ito ang lakas ng mga mataas na opisyal ng impyerno. Bigla akong natuwa sa aking puso. Dumating na ang pagkakataon. Basta makausap ko lang si Zi Wuchang. Sa aking 3 pulgadang dila, siguradong magiging malaking usapan ito. Sa oras na iyon, mahirap kay Mohan na hindi malaman. Ginoong Bai. Ginoong Hei. Tulong. Ako ay na. Ginamit ko ang huli kong lakas. At sumigaw sa hangin. Ngunit hindi ko pa natatapos ang aking sinasabi. Yung batang may mga palto sa katawan. Biglang nag-akyat at nag-rolling palabas. At bumagsak sa paanan ng puting walang kamatayan. Nagsimula siyang sumigaw na parang pinapatay na baboy. Mahal na mga Ginoo, pakiusap. Ang babaeng multo na ito. Siya ang espiya ng kulto mula sa mundo ng mga buhay. Hindi lang siya marunong ng mahika para sumipsip ng apoy ng impyerno. Kanina ginamit pa niya ang masamang mahika para linlangin ang mga halimaw na ito. Sinubukan niyang pasabugin ang kawali ng langis upang pabagsakin ang 18 antas ng impyerno. Kalokohan! Sa galit ko, napamura ako. Siya ang tumanggap nito. Matapang na demonyo. Nagmamatigas ka pa. Ang maliit na balbas, may masamang tingin. Bigla siyang kumuha ng isang itim at gintong tanda mula sa kanyang bulsa. Itinaas ito ng mataas. Mahal na mga Ginoo, tingnan ninyo. Ito ay nakuha ko mula sa kanya. Selyo ng 9 na impyerno. Ito ay isang masamang bagay na makakapagbukas ng hangganan ng impyerno. Tulad ng isang matibay na ebidensya. Nagtaka ako. Halos sa isang iglap naisip ko si Lin Xiaoman. Yung patay na monghe. Hindi lang nila ako gustong patayin. Natatakot din silang magreklamo ako sa impyerno. Ito ay isang malaking sombrero ng mga terorista na nauna nang kinuha sa akin. Si Bai Wuchang ay nagkunot ng noo. Itinaas niya ang kamay. Ang piraso ng token ay maayos na nahulog sa kanyang kamay. Matapos itong suriin ng mabuti, ang kanyang orihinal na malamig na tingin ay biglang naging napakatindi. Talagang ito ang utos ng 9 na impyerno. Si Bai Wuchang ay umungol ng malamig. Ang tingin niya sa akin ay puno na ng puot na pumatay. Ang mga masamang tao sa mundo. Talagang lumalaki na ang loob. Kaya nilang ipasok ang kamay nila sa aking ginkaodyo. Hip! Wipe her out agad. Upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Hinugot ni Hei Wuchang ang bakal na kadena mula sa kanyang biwang. Dumiretso siya sa akin na may malamig na tingin. Kita na kita sa pintuan na hindi katapat. Akala ko isa kang espiya. Hindi ako. Wala akong kaalam-alam tungkol sa anumang lihim na utos. Ako ay tagasunod ni inyong Hades, Mohan. Sinisikap kong ipaliwanag. Nais kong tawagin ang pangalan ni Mohan. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang sumakit ng labis ang aking kaluluwa. Ang apoy ng multo na pinilit kong kunin kanina. Kasama ng labis na init ng impyerno. Sa wakas ay lumampas na sa limitasyon ng aking wasak na kaluluwa. Nakita ng maliit na balbas na anino ang nangyari. Isang ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa kanyang mga mata. Patayin siya. Walang emosyon na ipinahayag ni Bai Wuchang ang hatol. Biglang inihagis ni Hei Wuchang ang tanikala sa kanyang kamay. Naging isang napakalaking itim na sawa. Bumuka ang malaking bibig nito at sinubukang lamunin ako. Ngayon talagang tapos na ito. Ang aking walang awa na asawang patay. Sa wakas, hindi ako nakarating. Sa isang segundo bago tumama ang kadena sa akin. Ang mundo sa aking harapan ay tuluyang nalugmok sa dilim. Akala ko'y tiyak na mawawala na ako. Ngunit hindi ako agad nawala ng malay. Hindi ako nabasag ng kadena, kundi parang isang malamig na makamandag na ahas. Mahigpit na nakabalot sa aking lieg at mga kamay at paa. Yung kapangyarihan ng mga mataas na Diyos ng impyerno. Ay hindi ako pinapayagang gumalaw kahit isang daliri. Ang sakit sa kaibuturan ng aking kaluluwa ay lalong tumitindi. Nalaman ko na ang mga malaking boss ng kamatayan ay ipinasa ang aking misyon sa kanila. At sila ay nagmadaling bumalik sa trono ng hari ng mga patay. Kuya, kakatakot talaga kanina. Akala ko talaga ay mahuli tayo sa harap ng 2 ginoo ng kamatayan.
Ang takot na tagapaghatid ng mensahe ay pawis na pawis. Nakatitig siya sa akin na may takot pa rin. Ang may munting balbas na tagapaghatid ng mensahe ay ngumisi. Masaya niyang inihagis ang tinatawag na utos ng siyam na impyerno. Ano nang ikinatatakot mo? Ang kayamanan ay nasa panganib. Yung matandang albularyo na hinanap ni Lin Xiaoman ay matagal nang nahulaan na mahirap itong batang ito. Kaya't naglaan siya ng malaking halaga para pekin ang token na ito upang mapigilan ang ganitong sitwasyon. Ngayon, ayos na. Ang paratang ng rebelyon ay nakadikit na sa kanya. Kahit si Ginoong Watchang ay nagbigay ng utos. Ngayon, siya ay hindi matutulungan ng Diyos. Sige na. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Magsimula na. Si maliit na balbas na Ingsi ay itinago ang utos. Mabilis na nagbuo ng mga kamay. Biglang pinaputok sa gitna ng gilingan. Mas mabuting gilingin siya sa alikabok. Mabilis tayong makabalik para hatiin ang malaking alay. Bumubulong. Kasabay ng isang nakabibinging ugong. Ang mabigat na tanso sa itaas ay nagsimula ng paunti-unting umikot. At nagdadala ng nakakabahalang presyon. Unti-unti itong pumipigil pababa. 1 pulgada sa 1 pulgada. Nakahiga ako sa gitna ng gilingan. Nakatingin ng walang magawa habang ang malaking tanso na gulong ay papalapit sa akin. Sa pagkakataong ito, walang karayom, walang kumukulong langis, tanging purong, ganap na pisikal at espiritual na pagdurog. Hindi pa ganap na nakadikit ang gilingan sa aking katawan. Ang nakabibinging presensya ng takot ay nagdulot na sa akin. Kaluluwa ng tunog na parang basag na porselana. Ang buong kaliwang braso ko ay naging mga piraso ng liwanag, na naglaho sa hangin. Ang pakiramdam na nakatingin sa sarili, na nawawala, na takot, ay mas matindi kaysa sa anumang sakit. Hindi. Huwag. Ako'y nagmumuni-muni sa pagdaramdam. Hindi mapigilan ang pagdaloy ng luha. Kapag namatay ang tao, nagiging multo. Ano ang mangyayari kung mamatay ang multo? Talagang wala nang natitira. Walang susunod na buhay. Walang muling pagsilang. Maging ang mga bakas na umiiral sa mundong ito ay ganap na mabubura. Ang mga binti ko ay nagsisimula ng durugin. Naging wala. Sobrang nagsisisi ako. Nagsisisi ako kung bakit ako sobrang naglaro noong bata pa ako. Nananggulo sa malamig na lalaking multo. Pagsisisi ko kung bakit ako nahulog sa karangyaan ng mundo. Kailangan ko talagang iwan siya. Mas pinagsisisihan ko na nabuhay ako sa mundong ito ng ganito katagal. Kumita ng napakaraming pera. Ngunit sa huli, nahulog ako sa kamay ng isang green tea best friend. Mohan. Sa huling sandali bago tuluyang madurog ang aking kaluluwa. Nasa isip ko, lahat sila ay nakasuot ng itim na dragon robe. Palaging may malamig na mukha. Ngunit tahimik na pinapainit ang aking noo gamit ang malamig. Nakamay kapag ako'y may sakit, ang mayabang na ito. Kung muli kang aalis sa akin, ihagis kita sa kawali ng mantika, na puno ng mga kutsilyo. Ang bantanyang puno ng galit noong mga panahong iyon ay umaabot pa rin sa aking pandinig. Kapag ang tao ay nasa matinding kawalang pag-asa at sakit, ang potensya ng kaluluwa ay naisasalactivate. Matindi akong nakatingin sa tumutulak na tanso na gilingan sa aking ulo. Isang patak ng malinaw na tubig ang dumaloy mula sa aking mata. Hindi iyon ang pagbuo ng masamang espiritu, kundi isang tunay na luha ng buhay. Sa patak ng luha na ito, nakaangkla ang aking hindi matanggap na pagnanasa. At ang pinakamalalim na tawag kay Mohan. Ito ay tumagos sa aking wasak na kaluluwa. At tumulo sa malamig na tanso na gilingan. Napakabanayad ng tunog. Ngunit nagdulot ito ng isang tsunami sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Noong ako'y bata at walang kaalaman, gumamit ng isang sirang pulang lubid para itali ang pulso ni Mohan. At iginiit na gawing asawa siya. Hindi iyon basta-bastang pulang lubid. Ito ay may dugo mula sa aking daliri. Hindi ko alam kung paano ito naging sinaunang kasunduan ng puso. Pagkatapos, si Mohan ay naging hari ng kamatayan. Itinago niya ang kasunduang ito gamit ang kanyang makapangyarihang kapangyarihan. At ngayon, ang patak na ito ng buhay na luha ay naging huling dayami na nagpatumba sa kamelyo. Yung nag-uugnay sa aming kaluluwa ay naputol. Sa loob ng palasyo ng mga patay, ang marangal at solem na rebelyon ng 18 antas ng impyerno. At ang paggalaw ng mga sinaunang halimaw ay talagang isang patibong na ginawa ng mga may masamang balak upang ilihis siya. Si Mohan ay nakaupo sa malamig na yelo ng siyam na dragon. Nakaupo siya, isang kamay ang pinangtatak sa sentro ng formation. Bigla siyang namutla. Walang babala, bigla siyang sumuka ng madilim na gintong dugo ng Diyos. Ang dugong iyon ay tumalsik sa marmol na sahig ng palasyo ng hari ng kamatayan. Sa isang iglap, nagkaroon ng napakalaking malalim na hukay. Ang mga nakatayo sa ibaba, sina He Wuchang at ang mga hukom, ay natakot ng husto at sabay-sabay na lumuhod sa sahig. Wang! Hindi talaga pinansin ni Mohan ang mga ito. Matindi ang kanyang pagtuon sa kanyang kaliwang pulso. Doon ay may isang bagay na hindi nakikita ng iba. Nabawasan na ng kulay. At tila nakakatawang mababang kalidad na pulang sinulid. Iyon ay mula sa kanyang mahabang panahon ng pag-iisa. Liway isang patunay na buhay. Ngunit ngayon ang pulang sinulid ay unti-unting nagiging abo sa kanyang harapan. Sino ang gumawa nito? Ang boses ni Mohan ay napakababa at nakakatakot.
Bigla siyang tumingin pataas. Ang kanyang mga mata na dati malalim na itim, ay biglang naging nakakatakot na pula. Ang nakabibinging katahimikan ay tila bumuhos mula sa trono ng kamatayan, na naging sentro at agad na sumaklaw sa buong 18 antas ng impyerno. Sino ang may lakas na humawak sa kanya? Isang sigaw ng galit ang yumanig sa kisam ng trono ng kamatayan. Ang mga walang hanggan ay wala ng lakas na tumingin at ang nakakatakot na presyon ay piniga sila sa lupa, hindi makagalaw. Agad na nawala si Muhan sa kanyang kinaroroonan. Ang pananaw ay bumalik sa gilingan ng kaluluwa. Ang aking kaluluwa ay nadurog na ng 2 natitira na lang ang bahagi sa ibabaw ng dibdib na pilit pa ring sumusuporta sa aking kamalayan. Labo na ang lahat, buong mundo parang tumahimik na. Si Bigote, ang tagapamagitan, ay tumatawa ng sobrang yabang. Ha, maglaho ka na, ilang daang taon ng pag-aalay, tatanggapin ko na lang ng may ngiti. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Biglang nahati ang kisame ng buong ilalim na espasyo. Nang walang babala, nagkaroon ng malaking itim na bitak. Ang temperatura sa templo ng pagkawasak ay bumabasa. Absolutong 0 sa loob ng isang bahagi ng segundo. Ang mga apoy ng mga multo na nag-aapoy ng matagal ay biglang naging itim na yelo. Ang mga ngiti sa mukha ng 2 anino ay tuluyang nanigas. Hindi pa sila nakapag-react ay naramdaman na ang isang presensya na nagdudulot ng takot sa kanilang kaluluwa. Sa gitna ng malaking bulwagan, biglang lumitaw ang isang anino na may suot na itim na dragon robe, humahampas ang tela sa hangin. Ang mga bulaklak sa kanyang damit ay tila nabuhay. Nagmamadaling kumalat, ang bigat ng gilingan ay tuluyang nawala. Ang nalalapit na pagwawakas ng kaluluwa ay tila isang dahon na nahuhulog mula sa kalangitan. Si Muhan ay biglang lumitaw at maingat akong niyakap. Malamig. Ito ang unang naramdaman ko nang mahulog ako sa kanyang mga bisig. Parang dati, tila isang yelo na hindi mainitan. Pinilit kong buksan ang aking mga mata at tumingin sa kanyang mukha na bahagyang nakasimangot dahil sa labis na takot at galit. Humila ng ngiti na mas pangit pa sa pag-iyak. Ex-husband. Sobrang tagal mong dumating. Di ba? Nang matapos ang kanyang sinabi, naubos ko na ang huli. Kung lakas at tuluyan nang nawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Sa huling sandali bago ako mawalan ng malay, bahagya kong narinig ang isang sigaw na parang isang hayop na nawalan ng kapareha. Ang sigaw ay umabot sa buong Siyam na impyerno. Nang muling bumalik ang aking kamalayan, ang unang naramdaman ko ay hindi sakit kundi init. Ang init na ito ay napaka-estranghero, parang may isang mainit na bukal na dahan-dahang dumadaloy sa aking mga kamay at paa, inaayos ang mga sirang kaluluwa. Pinilit kong buksan ang aking mga mata. Ang aking paningin ay mula sa malabo ay naging malinaw at sa aking harapan ay isang napakaluhong kisame na may madilim na itim na kulay na may nakabibinging aura. Dito hindi ito madilim na impyerno at wala ring nakakasulasok na usok ng langis. Ang amoy na dumaan sa ilong ay isang banayad na, malamig na amoy ng dragon's blood. Gusto kong umupo pero napagtanto kong ang katawan ko ay mabigat na parang pinuno ng tingga. Kapag nagising ka, manatili ka lang dyan, huwag kang mag-aksaya ng oras sa pag-ikot-ikot at huwag gawing mas mabilis ang pagkalat ng kaluluwa. Isang malamig na boses na parang bumabagsak ang yelo ang narinig mula sa tabi. Nakatayo ako ng matigas at lumingon, nakita ko si Muhan na nakaupo sa tabi ng kama. Sa isang upuan na gawa sa zitan, nakasuot siya ng simpleng damit na itim, na may bordang madilim na pulang ulap sa kanyang mahabang balabal. Hawak niya ang isang porselana na bote na gawa sa lambing na jade, bahagyang pumuti ang dulo ng kanyang daliri. Nang makita ko ang pamilyar na mukha na parang patay, ang aking unang reaksyon ay hindi takot kundi puno ng sama ng loob. Ikaw na walang puso, muntik na akong hindi makita. Ngunit nandito pa ako. Nang magsalita ako, ang boses ko'y magaspang. Hindi maganda at hindi pa ako nakakapagsalita ng dalawa. Magsimula nang tumulo ang mga luha ko. Talagang naiinis ako. Sa mundo, ako ang makapangyarihang pero dito ako'y sinasaksak at pinapaso. Bawat pagsubok sa gilingang bato ay nakatutok sa aking ganap na pagkawasak. Si Muhan ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita akong umiiyak, ang kanyang magagandang kilay ay biglang nagtipon. Hawak niya ang porselana na bote. Ang kanyang kamay ay nanginginig at sa kanyang mga mata may mabilis na lumitaw na takot, ngunit agad niya itong pinigilan. Bakit ka umiiyak? Noong iniwan mo ako sa mundo, hindi ka ba matatag? Umuwal siya ng malamig, ngunit ang kanyang katawan ay tapat na lumipat sa tabi ng kama at magaspang na. Hinawakan ang aking baba. Bumuka ka. Nagbukas ako ng bibig na parang naguguluhan at hindi pa nakakareact. May amoy na napakasarap. Buong katawan. Isinubo sa akin ang gintong pulang elixir. Nang pumasok ang elixir, natunaw ito at naging isang napakalakas na espiritual na lakas. Agad na umabot ito sa aking tuktok ng ulo at naramdaman kong ang aking kaluluwa na dati ay parang basahan ay biglang mabilis na nagsimulang maghalo sa mata. Agad na pumasok sa isip ko ang isang salita. Siyam na paglikha ng kaluluwa. Nakita ko ang bagay na ito sa mga sinaunang aklat ng matandang tao, sinasabing isang pinakamataas na gamot na nabuo sa ilalim ng lupa sa loob ng libu-libong taon na. Maaaring agad na ibalik ang naglalaho na hari ng mga espiritu sa kanyang ruro. Ganito niya ako pinakain na parang candy.
Anong tinitingnan mo, mahal ang gamot na ito, kung magtatangkang iluwa mo. Ibinato kita pabalik sa kawali, si Muhan ay galit na galit. Sabi ni Weili, pero malinaw na nakita ko siya, na may nanginginig na daliri habang pinapakain ako ng gamot. Kinuha ko ang kanyang pulso. Ang kanyang kamay ay malamig tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, ako ay labis na nakaramdam ng kapanatagan. Ang aking tingin ay umakyat sa kanyang pulso at tumigil sa kanyang manggas. Doon ay may isang bahagyang pulang marka. Iyan ay mga sugat na naiwan matapos masira ang ating kasunduan. Muhan, nag-aalala ka sa akin, di ba? Tinutok ko siya ng diretsyo. Nakafocus ako sa kanya dahil sa epekto ng gamot. Mas tumatag na ang aking kaluluwa at mas lumakas na ako. Si Muhan ay parang pusa na nasaktan ang buntot. Bigla niyang inalis ang kamay ko at tumayo. Nag-aalala ako sa'yo, Suziyaw, parang nabangga ang utak mo sa gilingan. Nabasag siya, humarap sa likod, nakatayo na may mga kamay sa likod. Ang lamig ay kayang magpabagsak ng yelo. Anong pakialam ko kung mamatay ka o hindi? Sinasagip kita dahil dala mo ang lihim ng Jiuyu. Nagmakaawa ka dito at pinasira ang aking teritoryo. Ikaw ay isang pangunahing kriminal ng Yinfang. Bago ko maunawaan ang lahat, mahirap para sa iyo na mamatay. Tinitingnan ko ang kanyang matigas na likod, sa isip ko ay natatawa, ito pa rin ang pamilyar na resipe. Kilala pa rin ang pamilyar na mayabang na amoy. Kung talagang wala siyang pakialam, paano siya magliligtas sa akin? Sa pamamagitan ng pagdura sa gilingan ng kaluluwa, kung talagang wala siyang pakialam. Paano siya mag-aaksaya ng orihinal na enerhiya para tulungan akong patatagin ang aking kaluluwa? Hindi ko rin siya bubulgarin, susundan ko ang kanyang sinasabi. Sige, ako ay isang muling nagkasala. Ano ang balak ng mahal na hari ng impyerno? Sasalain ba niya ako, balak ba niyang ipagpatuloy akong ikulong sa diyan o hindi? Malapit na pagsubaybay. Biglang lumingon si Muhan, may ningning sa kanyang pulang mga mata. Napuno ng inis. Tumahimik ka at manatiling maayos. Sa mga sandaling iyon, narinig ang mabilis na tunog ng mga hakbang mula sa labas ng pinto. Si Wang He ay humihiling ng pakikipagkita kay Wu Chang. Ang boses ng isang yama sa labas ay nanginginig. Agad na nawala ang init sa mga mata ni Muhan at pinalitan ito ng isang uri ng malupit na galit na tila nagdadala sa iyo sa isang malamig na piitan. Malamig siyang tumingin sa akin. Tumingin siya sa akin. Nandito ka lang at kung maglakas loob kang lumabas. Nang malaking bulwagan na ito, ilalagay kita sa kailaliman. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inalog niya ang kanyang malaking manggas at ang buong tao ay naging isang itim na liwanag at nawala sa lugar. Hindi ako yung taong kayang manatili ng tahimik. Samantalang ang bisa ng gamot ay kumikilos sa aking katawan, tahimik akong lumipat patungo sa bulwagan. Ang hadlang ng Mingwang Dian sa likod na pinto ay tila walang silbi para sa akin, marahil dahil kakakain ko lang ng kanyang orihinal na elixir, puno ako ng kanyang amoy. Sikretong sumisilip ako sa pasilyo. Nang silid sa likod, nakalabas ang kalahating ulo ko upang tumingin. Sa pangunahing bulwagan, nakita ko sa gitna ng bulwagan, si Hei Ziguchang, ang makapangyarihang tao sa ilalim ng lupa, na nanginginig na parang dalawang pugo na nakaluhod sa lupa. Mga hukom. Ang mga espiritu ng kamatayan ay hindi kahit maglakas ng loob na huminga. Si Muhan ay nakaupo sa mataas na trono ng yelo ng siyam na dragon. Habang nilalaro ang tinatawag na selyo ng siyam na impyerno, itim na kapatid at puti na kapatid. Ang boses ni Muhan ay napakataas, ngunit may dalang nakakapangilabot na lamig. Ang itim at puti na walang kawalang bahala ay parang ulan ng malamig na pawis, habang ang walang katiyakan ay nanginginig na nagsalita. Aking nasasakupan, ako'y nagkamali. Hindi ko alam kung ano iyon. Iyon ay sa matanda. Sino iyon? Biglang pinagsalpok ni Muhan ang sandalan, ang buong silid ay umuga ng 3 beses. Tinanggal ko ang kanyang pangalan. Para lang siyang mapaligaya siya sa mundong ibabaw, hindi para kayong hulihin siya at durugin sa ilalim ng mata ko. Ng mga mata ko. Pasensya na po, ama. Mga anino. Ang mga espiritu ay nagsusumamo at bumababa ang ulo, ang ingay ay umabot hanggang langit. Si Muhan ay ngumiti ng mapanlinlang at inilabas ang kautusan mula sa 9 Abyss. Isang mabilis na paghagis ng token sa lupa ay nagbigay ng malinaw na tunog. Ang ganitong basura na 9 Nether token ay nakapagpanggap pa sa inyo. Mukhang masyado na kayong matagal dito, ang isip nyo ay nangangamoy kalawang. Tumayo si Muhan at unti-unting bumaba sa hagdang upang hanapin ang nagdisenyo ng pagpatay sa kanya sa mundo. Na iyon, na nagpeke ng token, pati na rin si Lin Xiaoman. Kailangan kong malaman lahat ng mga utang na nagmula sa kanilang mga ninuno sa loob ng 18 salinlahi. Agad na sumagot si Hei Wachang. Ipinapaabot ko sa inyo, Ginoo, na ang aking nasasakupan ay nakatuklas na si Lin Xiaoman ay may koneksyon sa masamang landas at nagtatangkang agawin ang kapalaran ni Miss Su. Ngayon sila ay nagtago sa isang vilya sa mundo ng mga buhay at nagsasagawa ng ritual ng pagpapalit ng buhay. Tumaas ang galit sa mga mata ni Muhan. Sino ang magdaring magnakaw ng aking mga bagay? Lumiko siya at tumingin sa mga nakaluhod na ilang mga anino sa likuran. Ang mga aninong iyon ang mga naunang naghatid sa akin. Bagamat ang 2 pangunahing salarin ay pinatay ni Muhan. Nandyan pa ang mga kasabwat. Tungkol sa inyo.
Dahan-dahang tinukod ni Mohan ang kanyang daliri. Bago pa man makasigaw ang mga anino, ang kanilang mga kaluluwa ay biglang naging itim na itim. Kung sobrang gusto mo sa mantika, edi magtagal ka na lang sa mantika. Maghintay ka ng 500 taon hanggang sa maluto ka ng husto, saka ka na lang pumunta sa libu-libong palaso. Huwag mamatay. Kapag namatay ka, doble ang parusa. Matapos ang lahat ng ito, para bang hindi pa rin nasisiyahan si Mohan. Bigla siyang lumingon. Tumingin siya sa direksyon kung saan ako nagtago na parang may apoy ang kanyang mga mata. Sawa ka na ba? Kung sawa ka na, lumabas ka na. Nahihiya akong umubo ng 2 beses at lumabas mula sa anino. Tumingin si Mohan sa akin, ang galit sa aking mga mata ay bahagyang humupa. Ngunit ang tono niya ay nananatiling matigas. Magsuot ka, mabigat ang hangin ng impyerno. Huwag mong hayaang mawala ito mamaya. Mawawalan ka pa ng aking elixir. Ibinato niya sa akin ang isang itim na balabal na may burdang. Bulaklak ng kabilang buhay na eksaktong kapareho ng nakita ko bago ako mawalan ng malay. Nang isuot ko ang balabal, naramdaman kong parang may mainit na agos na bumabalot sa akin. Lumapit ako sa kanya at tumingin pataas. Pupunta ka sa mundo ng mga buhay. Umungol si Mohan at inabot ang likod ko. Hinila ako na parang isang sisiw. Bakit hindi ka makapagpaalam sa mga ari-arian mo? O sa iyong matalik na kaibigan? Hindi ko kayang iwanan ang ilang bilyon Sadyang sumigaw ako ng labis. Ang mukha ni Mohan ay kasing itim ng ilalim ng kawali, naggangalit. Suziyaw, ikaw ang buhay na nailigtas ko. Ang pera mo ay akin din, ngayon sumama ka sa akin at tanungin mo ako. Gusto kong malaman kung sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob. Namang himasok sa aking asawa. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Siniguro kong lumapit ng maingat. Si Mohan ay nagulat sandali, ang kanyang pisngi ay nagpakita ng isang hindi natural na ekspresyon. Ang pulang liwanag ay biglang inihagis niya ang kanyang manggas. Isang malaking puwang sa espasyo ang lumitaw sa gitna ng malaking bulwagan. Mali ang narinig mo, ang sinasabi ko ay ilipat ang aking bihag. Habang sinasabi ito, hindi siya nag-atubiling kunin ang aking kamay. Hinila niya ako at pinasok sa puwang patungo sa mundong ito. Lin Xiaoman, matandang tao kayo. Yama, talagang oras na para magtrabaho. Sa sandaling pumasok sa puwang ng bitak, ang paligid ay walang hanggan. Nang kadiliman at humuhuni na puwang ng magulong agos, ngunit ang kamay ni Mohan, na may malinaw na mga buto ay mahigpit na humahawak sa akin tulad ng pangkabit ng bakal. Na tila buong katawan ko ay mahigpit na nakapaloob sa kanyang malawak na itim na balabal. Ang magulong hangin ay naharang ng kanyang matibay na proteksyon na enerhiya. Nakatagilid ako sa kanyang dibdib at malinaw kong naririnig ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Plak! Tumalon! Mas mabilis pa kaysa sa magnanakaw sa mundo ng mga buhay. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, hindi ko na siya pinapalampas sa ugali niyang parang patay na pato. Matigas ang ulo at ang masamang ugali niya, kaya diretso. Inilabas ko ang 2 kamay at niyakap ang liig niya. Nanigas ang buong katawan ni Mohan at biglang tumigil ang mga hakbang niya sa kawalan. Inyuko niya ang ulo at masama akong tinitigan. Suziyaw, ikaw. Ano na naman ang pinaggagawa mo, naniniwala ka ba na ngayon? Itatapon kita para pakainin ang malaking halimaw. Ihagis mo. Hindi ko lang binitiwan, kundi inilubog ko pa ang mukha ko. Sa liig niya at nag-iskabo, dahil sa ngayon ay nakakakuha na ako ng 9-turn soul gathering pill. Ang katawan ng kaluluwa ay kasing tigas na ng tunay na tao. Nagsimula kang magpakabaduy, iniwan mo ako. Sa hinaharap, ito ay mga mahabang libong taon na ikaw ay nag-iisa dito. Sa malamig na impyerno bilang isang nag-iisang matanda. Biglang bumigat ang paghinga ni Mohan, naggangalit siya. Sinubukan niyang pilitin ang aking kamay. Akala mo ba mahalaga sa akin noon? Kung sino ang nagreklamo na ako'y malamig at nagiging sanhi ng kamatayan, na kailangan pang bumalik sa mundo ng mga buhay. Para maghanap ng lalaking may init ng katawan. Ngayon ay hindi mo na ako sinisisi sa lamig. Narinig ko ang salitang pinigil ng 10 taon. Halos hindi ko napigilan ang pagtawa. Kaya pala dito nag-ugat ang problema. Mohan, ikaw na isang antigong nabuhay nang hindi ko alam kung gaano katagal. Bakit ang isip mo ay parang isang tanging daan, tumingin ako. Sa kanyang mga mata na bahagyang namumula dahil sa emosyon. At seryosong sinabi na noong bata ako, mahilig akong maglaro gamit ang isang sirang. Nang itali ka ng pulang tali, talagang naisip kong ang ganda mo at gusto kitang itago, para maging asawa ko. Pero nung lumaki na ako, nasa edad ako ng paglalaro at pagkalikot, araw-araw mo akong pinipilit na manatili sa tabi mo. Bukod sa pagpapasipag sa akin, pinapabasa mo pa ako ng mga nakakabagot, na tala ng buhay at kamatayan. Noon, nasa panahon ako ng pagiging rebelde, hinahangad ko ang makulay na mundo ng mga buhay. Gusto kong mamasyal, gusto kong magparty, gusto kong kumita ng pera. Pero ayaw mo akong pakawalan, hindi kita niloloko, sinasabi ko lang na ayaw ko. Na magustuhan ang ibang lalaki, mapapalaya mo ba ako? Nagtaka si Mohan. Dahil dito, medyo may panghihina ang kanyang boses. Kung hindi, kung talagang ayaw kita, matagal nang naputol ang ating koneksyon. Noong nagbago ang puso ko, bakit nandito pa tayo hanggang ngayon? Nagmumura ako sa isip ko at muling napapaluha. Hindi ko mapigilan ang pamumula at hinawakan ang kanyang matigas na dibdib. Ikaw, nagalit ka nang umalis ako, kaya't pinanggalan mo ang
Pangalan ko sa talaan ng buhay at kamatayan, sinasabi mong ito ay para parusahan ako. Para hindi ako mamatay at makita ang mga tao sa paligid ko na unti-unting tumatanda. Sa totoo lang, natatakot ka na baka maubos ang aking buhay o may mangyaring aksidente na ikamamatay ko at kailangan kong magdusa dito sa impyerno. Mas gugustuhin mo pang maging masaya ako sa mundo kaysa hayaan akong magdusa sa impyerno kahit na kaunting kasalanan, hindi ba? Nabunyag ko ang pinakamalalim na lihim ng taong ito na tanyag sa mundo. Ang hari ng ilalim ng lupa sa kanyang tainga ay tila nagkaroon ng kakaibang pamumula. Tinalikuran niya ang kanyang mukha at hindi makatingin sa aking mata, ang tono niya ay labis na matigas na nagtatanggol. Huwag kang magpakasensitibo, ako ay nababahala lang na maingay ka at natatakot na mamatay ka at istorbohin ako. Oh, talaga ba? Tumawa ako ng malamig at diretsong sinira ang eksena. Sino ang nagmamadali kanina sa gilingan ng kaluluwa na walang pakialam sa kanyang buhay? Sino ang walang gamit na ginawang kamay ang panggiba sa mga sirang bakal? Sino ang may pulang mata na nanginginig at hindi makapagpigil sa pagyakap? Hindi mo maamin ang iyong nararamdaman sa akin. Mahirap bang mahalin ako? Ikaw? Natahimik si Mohan sa aking mga sinabi, tumalikod siya at matinding. Nakatitig sa akin, ang emosyon sa kanyang mga mata ay labis na nag-aalab. Parang bulkan na pinigilan ng milyon-milyong taon na sa wakas ay mag-aalab. Sa susunod na segundo, bigla siyang yumuko at ang malamig na manipis na labi ay mariing idinikit sa aking mga labi. Pumikit ako at masigasig na tumugon sa kanya, ang kanya mismo. Madilim na enerhiya at ang matinding lakas ng Nine Turns Soul Gathering Pill ay nagtagpo sa aking katawan at sa himala ay nag-isa. Binabago ako ng isang bagong lakas. Sa katawan kong kalahating Diyos, kalahating multo, ang Xuanming. Matagal siyang huminga ng malalim bago niya ako pinakawalan ang baba niya. Nakalapat sa ulo ko, ang boses niya ay parang ud, puno ng pagod, may bahid ng hindi mapapansin na panginginig. Si Su Xiao, ito ay ikaw ang nagpasimula ng pulang linya, ngayon ay muling mag-ugnay, kahit pa ang kalangitan ay gumuho, hindi ka na makakabawi. Tumakas ka mula sa akin ng kalahating hakbang. Yumakap ako sa kanyang baywang at ngumiti ng may tagumpay. Sino ang tumakas? Wala pang nagmana ng daan-daang bilyong yaman ko sa mundo. Tama lang napasakitan si Ginoong Hades ng kaunti. Sumama ka sa akin sa mundo bilang isang sugaron na asawa. Umuwal si Mohan at mas pinigilan pa ako sa kanyang balabal. Itinaas niya ang kamay at pinunit ang huling hadlang ng espasyo. Tara, dadalhin kita para mangolekta ng utang. Sa mundo ng mga tao, ang aking bahay, na nagkakahalaga ng 300 milyon, isang marangyang villa sa gitna ng bundok, ay sa oras na ito ay 10 oras na ng gabi. Ang dating marangyang sala, ngayon ay puno ng usok at dumi. Lahat ng kasangkapan ay itinulak sa sulok. Sa gitna ng sala, mayroong isang napakakomplikadong, misteryosong simbolo na iginuhit gamit ang madilim na pulang sinabar. Sa walong direksyon ng simbolo, may mga berdeng kandila, na naglalabas ng nakakasuklam na amoy. At sa gitna ng ritual ay may isang maliit na tao na gawa sa dayami, na may nakadikit na aking kaarawan at may ilang hibla ng aking buhok na nakabalot. Si Lin Xiaoman ay nakasuot ng pulang damit at may hawak na isang baso ng pulang alak habang masigasig na nakatingin sa ritual. Sa harap niya ay isang matandang monghe na may mahabang buhok at abala sa pagsasayaw. Ano na ang nangyari sa master? Yung masamang babae ay nahulog mula sa ika-33 palapag. Ang bangkay ay naging putik na ngayon, ang kanyang kaluluwa ay tiyak na naitapon na sa 18 antas ng impyerno at hindi na muling mabubuhay. Sa boses ni Lin Xiaoman ay may taglay na hindi maikukubli na kasiyahan at kasakiman. Tumigil ang matandang albularyo sa kanyang mga galaw na parang nanginginig. Nagkunwaring hinawakan ang kanyang balbas at nagpakita ng kakaibang ngiti. Huwag mag-alala, Yanli. Lin, hindi lamang ako nag-set up ng duanhon formation sa entablado, kundi nagbayad din ako ng malaking halaga upang makipag-ugnayan sa mga tagapagbantay ng impyerno. Binigyan sila ng Jiryu Secret Order para sa sariling depensa. Kahit na si Su Xiao ay may pambihirang kakayahan pagdating sa impyerno. Kapag lumabas ang Jiryu Secret Order, siya ay mapaparusahan ng kamatayan sa balak na rebelyon. Ang mga ginoo ng Black and White Impermanence ay tiyak na sasaraduhin siyang mabuti hanggang sa mawalan siya ng ulira. Napakaganda, talagang mahusay ang master. Lin Xiaoman. Nanginginig sa sobrang saya, bigla niyang ininom ang buong baso ng alak. Bakit si Su Xiao? Bakit siya? Lahat tayo ay lumaki ng magkasama, siya na lang ang nananatiling bata. Palaging mukhang nasa 20s at madali pang kumita ng daan-daang bilyong yaman, samantalang ako ay kailangang magbigay ng serbisyo sa mga matatandang lalaki para sa ilang milyon, pero ayos lang mula ngayon ang kanyang kapalaran. Ang kanyang kabataan, yung kanyang ilang daang bilyong grupo ay lahat ay sa akin na hahaha. Tumingin sa dati niyang kaibigan na palaging mahinahon sa akin. Si Yao Yao ang pinakamabuti. Ngayon ay nagpakita ng ganitong pangit at baluktot na mukha, ako'y nakaramdam ng pagduduwal. Gusto mong kunin ang aking ilang daang bilyon, natatakot ako sa iyo. Masyadong magaan ang kapalaran, hindi kayang pigilin ang napakalaking yaman. Ang malakas na tawa ni Lin Xiaoman ay biglang huminto, para siyang naipit. Tulad ng isang pating na nahuli, siya ay biglang lumaki ang mga mata sa takot. Nagmamasid sa paligid.
Sino ang nagsasalita? Nagulat din ang matandang albularyo at dali-daling kinuha ang isang sword na gawa sa pitchwood, nakatingin sa paligid na parang may kaaway. Anong uri ng demonyo ang nagdaring magpanggap na may kapangyarihan sa harap ng matandang ito? Demonyo! Biglang nagbago ang espasyo sa gitna ng sala kasabay ng napakalamig na hangin na nagielo sa kaluluwa. Ako, at si Muhan ay dahan-dahang lumitaw sa itaas ng aray. Ilang oras lang hindi nagkita si Lin Xiaoman. At hindi na niya makilala ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sa sandaling nakita ni Lin Xiaoman ako, ang baso ng alak, na hawak niya ay nahulog sa lupa at nabasag. Siya ay nanginig, biglang bumagsak si Ruan sa lupa at itinuturo ako habang sumisigaw na parang pinapatay na baboy. Nagsisigaw siya ng matinis. Diyos ko, ikaw. Paano ka nandito? Dapat ikaw ay nasa impyerno na pinaparusahan. Dapat nga ay nasa kawali ako na piniprito. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at lumuhod. Inilabas ko ang maputlang daliri ko at dahan-dahang itinaas ang kanyang baba. Nang ang malamig na pakiramdam ay tunay na umabot sa balat ni Lin Xiaoman. Siya ay natakot at biglang umagos ang luha at sipon. At ang kanyang buong katawan ay nanginginig na parang salaan. Ngunit sino ang nagpasya na masyadong masama ang pagkain sa impyerno? Ako naman. Ay masyadong mapili, kaya't kailangan kong bumalik at singilin ka. Sabi ko na may ngiti, sabay talikod at isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha. Gamit ang lakas ng swanming, tinamaan ko si Lin Xiaoman na umikot ng 720 degrees sa hangin. At bumagsak ng malakas sa pader, naglabas ng ilang ngipin na may dugo. Babae, naglakas loob kang saktan ako. Si Lin Xiaoman ay humahawak sa kanyang namamagang mukha at humarap sa matandang monghe na natulala. Sumigaw siya ng histerikal, Guro, bakit ka pa nakatunganga? Ano pang ginagawa mo? Bilisan mo at hulihin siya. Bibigyan kita ng 100 milyon. 100 milyon. Nang marinig nila Dao ang numerong ito, ang takot na dati ay nangingibabaw ay agad na napalitan ng kasakiman. Kinuha niya ang kanyang daliri at tinaga ito, pinahid ang dugo sa espada ng pitchwood at mula sa kanyang bulsa ay kumuha ng maraming dilaw na talisman at sumigaw sa akin ng may dignidad. Matapang na demonyo, paano ka naglakas loob na makatakas sa hukuman ng impyerno at muling bumalik sa mundo? Ang simbolo ng kidlat ay magpapahamak sa iyong kaluluwa. Pagkatapos niyang sabihin ito, sumigaw siya ng malakas at biglang inihagis ang mga simbolo na may dugo patungo sa akin. Ngunit bago pa man umabot ang mga simbolo sa aking harapan kahit ang liwanag ng ginto ay hindi pa nagpakita. Bigla itong huminto sa hangin. Nakatayo lang ito sa aking likuran. Parang isang tao na hindi nakikita. Dahan-dahan na binuksan ni Muhan ang kanyang mga talukap. Boom! Walang kidlat mula sa langit, walang liwanag ng apoy, ang mga tinatawag na siyam na langit. Ang simbolo ng kidlat mula sa langit ay sa ilalim ng titig ni Muhan. Sa isang iglap ay naging pulbos na walang natirang kahit kaunting alikabo. Ang ekspresyon sa mukha ng matandang monghe ay biglang naging matigas habang siya'y naguguluhan. Tumingin sa hawak niyang espada na tanging hawakan na lang ang natira. Ang kanyang mga binti ay nagsimulang hindi makontrol at nanginginig. Ikaw? Sino ka? Ang ngipin ng albularyo ay nanginginig sa takot. Walang pakialam si Muhan sa mga tanong ng mga insekto. Dahan-dahang pinindot ng kanyang mahahabang daliri ang guhit sa lupa. Ang mga masamang spell sa anyo ay biglang nagliyab ng itim na apoy. Gamit ang ganitong mababang uri ng anyo, naglakas loob ka pang magtangkang agawin ang aking babae. Ang boses ni Muhan ay hindi malakas ngunit tila parang kulog. Sa isip ng matandang albularyo at Lin Xiaoman. Sumabog ang tunog na yumanig sa kanilang dalawa at nagdulot ng pagdurugo sa kanilang mga ilong. Dahil sobrang hilig mong magpanggap na may kapangyarihan, hayaan mong ipakita ko sa iyo ngayon. Kung ano talaga, ang tunay na mundo ng mga patay. Nakakross ang mga kamay ni Muhan sa likod at may mapanlait na tingin. Bumuka ang kanyang manipis na labi at nagbitaw ng 4 na salita. Si Yama ay nag-utos, lahat ng mga multo makinig. Pagkatapos magsalita, biglang naging parang tubig ang sahig ng villa naging transparent. Kasunod nito, may narinig na nakakakilabot na tunog ng pagbangga ng mga kadena at malakas na iyakan ng mga multo mula sa kailaliman ng lupa. Ratsada. 2 matangkad na anino ang dahan-dahang umangat mula sa ilalim ng lupa, isa ay itim. May hawak na pamalo ng pagluluksa at lubid pang hila ng kaluluwa, sila ang itim at puting walang hanggan. Kami po'y sumasaludo sa inyong kamahalan, hari ng impyerno at sa reyna. Ang walang hanggan ay pinangunahan ang mga multo na sabay-sabay. Nalumuhod sa lupa habang ang nakakabinging sigaw ay umabot sa kalangitan. Kamatayan! Reyna ng kamatayan! Nang marinig ng matandang monghe ang titulong ito, halos lumabas na ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Muhan at pagkatapos ay tumingin sa taong nakatayo sa tabi ni Muhan. Nakabalot sa itim na balabal, ako ay huli nang naglabas ng isang sigaw ng kawalang pag-asa, tumingin siya sa itaas. Diretso siyang natakot at umihi sa kanyang pantalon, bumagsak sa lupa. Hindi niya akalain na para sa ilang daang libo. Ang target na kailangan niyang harapin ay asawa ng hari ng impyerno. Sobrang tanga niya, nagkunwari pa siyang gumawa ng isang lihim na utos para lokohin ang reyna. Hindi ba't parang kumakain ng arsenic ang matandang tao, ayaw sa mahabang buhay? Si Lin Xiaoman ay tuluyan ng bumagsak,
gumapang siya sa aking paanan. Sobrang pagsasamba, ang noo ay duguan at sugat-sugat. Yaw-yaw. Yaw-yaw, nagkamali ako sa mga alaala ng ating paglaki ng magkasama. Pakiusap, patawarin mo ako, ayaw ko na ng pera. Ibabalik ko na lahat sa iyo, pakiusap, huwag mo akong patayin. Tiningnan ko siya ng malamig, walang kahit isang piraso ng awa sa puso ko. Lin Xiaoman, naisip mo ba nang itulak mo ako mula sa 33th floor? Na tayo lumaki ng magkasama, inaasikaso mo ako sa impyerno. Parusa ng karayom. Sa mantika. Nais mo bang patawarin ako noon? Tumingin ako kay Mohan. Ex-husband. Ano ang nararapat na parusa para sa ganitong tao ayon sa batas ng impyerno? Hinawakan ni Mohan ang aking baywang at ituwid ang kanyang sinabi. Asawa, kapag tinawag mo akong mali ulit, hahalikan kita sa harap ng mga multo. Nahiya ako at nagmura sa isip ko. Bakit ang lolo ay ganito kaastig ngayon? Luminga si Mohan patungo kay Lin Xiaoman at sa lolo. Agad na bumaba ang temperatura ng kanyang mga mata sa yelo. Magsalita ang Hei Bai Wuchang. Nandito ang iyong alagad. Ang dalawang taong ito ay hindi pa namamatay ngunit gumawa ng maraming kasamaan, walang kapatawaran. Agad na inaresto ang kanilang kaluluwa, ang matandang tao. Ipinadala sa 18 antas ng impyerno, pinutulan ng dila. Puno ng bakal, bundok ng talim, dagat ng apoy. Bawat isa ay mararanasan niya ng 10,000 beses tungkol sa babaeng ito. Malamig na umiti si Mohan. Mahilig ka ba sa pera? Ipadala siya sa daan ng gutom na kaluluwa. Sa bawat buhay, magdusa siya sa matinding gutom at tanging. Pera ng mga patay mula sa impyerno lang ang kanyang makakain. Kailanman, hindi siya pwedeng muling isilang. Biglang inihagis ni Hei Wuchang ang tanikala ng kaluluwa at ito'y tumusok mismo sa katawan ni Lin Xiaoman at ng matandang monghe. At marahas na hinila palabas ang kanilang sumisigaw ng mga kaluluwa mula sa kanilang mga katawan. Ang malalagim na sigaw ng paghihirap ay umalinggaw sa mansyon, ngunit agad ding napawi. Hinila ng mga anino sa ilalim ng lupa, tahimik na tahimik na. Naiwan na lang ang dalawang katawan na nangingisay pa. Nawala na ang dalawang basura na ito. Muling bumalik ang katahimikan sa villa. Si Hei, ang walang hanggan, ay may kabaitan na nagdala sa kanyang mga kasama pabalik sa impyerno. Bago umalis, hindi nakalimutang. Isara ang malaking pinto ng villa para sa amin. Tumingin ako sa aking katawan na wasak na wasak na. Huminga ng malalim. Nabayaran ko na ang galit pero pagkatapos mawala ang katawan ko. Paano ko magagamit ang ilang daang bilyong iyon sa mundong ito? Hindi naman pwedeng araw-araw lang akong magpalutang-lutang para magdaos ng board meeting. Umiti si Mohan at hinawakan ang ilong ko ng nakakatawa. 9 Turn Spirit Gathering. Ang Dan ay isang sinaunang gamot ng mga Diyos, at ngayon ang katawan mo na ito, Xuanming. Basta hindi ko aalisin ang aking mahika at panlilinlang, sa mata ng mga tao sa mundo, ikaw. Isang taong may laman at dugo. Nakayamanan ng bayan at kagandahan. Hindi lang nakakain at natutulog, kundi makakapagpahaba ng buhay. Totoo ba yan? Napansin ko agad. May tuturing bang isang biyaya mula sa kapahamakan na nagbunga ng mabuti? Ang pinakamalaking biyaya mo ay ang mahanap ang iyong asawa. Hinawakan ako ni Mohan ng mahigpit sa baywang. Diretso siyang naglakad patungo sa pangunahing silid-tulugan sa 2nd palapag. Hey, anong ginagawa mo? Kakagaling ko lang sa panganib. Hindi pa ako nakakabawi, parang simbolikong lumaban lang ako. Bawi! Isang sipa ni Mohan, binuksan ang pinto ng silid-tulugan at itinapon ako. Sa marangyang kama na ginawa para sa akin, ang kanyang matangkad na katawan ay agad na umakyat sa ibabaw ko. Sa kanyang mga mata na kulay pula, may nagliliyab na 2 apoy. Su Xiao, pinahirapan mo ako ng 10 taon ngayong gabi. Kailangan kong talakayin sa iyo kung ano. Ang tunay, na mainit na lalaki. Tinitingnan ko ang kanyang gwapong mukha na malapit sa akin at nakikinig sa mabigat na tibok ng kanyang puso, hindi ko mapigilang umiti ng labis. Kailangan kong ipagpatuloy ang pagbuo ng yaman na ito. Tungkol dito sa tusong ito, mayabang at masyadong protective na asawang multo. Sige, magpapaubaya na lang ako na makasama siya ng ilang libong taon pa. Wakas ng kwento.